out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never miss a beat. Still the night, kill the lights. Good afternoon mga kaibigan. In this segment, dinadala po namin sa inyo lahat ang Kabataan Tara. Ito po ang pagkakataon para marinig natin ang opinyon ng mga kabataan tungkol sa mga bill na pinapasa o kaya kung ano man ang burning issues of the day. So mga kaibigan, ngayong hapon ito, marinig natin ang kanilang opinyon tungkol sa pinapasa bill tungkol sa political dynasty. Sila ba ay sangayon o kontra sa pagpasa sa bill na ito? Ngayon, partner, binibigay ko sa iyo ang pagkakataon upang ma-introduce mo ang dalawang mga matatalinong estudyante. To my right is a young lady. Her name is Rachel Basculia. And to Shell's right is a young gentleman. He's a governor. We will explain that later. His name is Arbil Galyate. Welcome to the show, Arbil. Welcome in. And welcome, Rachel. So, yeah, partner, let's shoot the question right away. Yeah. So, kanina, sa opening natin, alam natin ang ating topic ngayon. Isang-ayon ba sila o kontra sa pinapasang bill ngayon tungkol sa political dynasty? Bilang isa po sa mga kabataan ngayon, sang-ayon po ako sa pagpasa ng anti-political dynasty bill na ipinasa nga ni Senator Miriam Santiago. Kasi nakikita ko na kailangan na po talaga ng transition at pagbabago sa ating political arena when it comes to mga ganyang bagay. So, very willing ako and very open sa bill na to. Okay. Paki-explain mo nga sa kanila our bill, ano ba itong political dynasty? Ano bang binabawal nito? Ano bang inaalaw nito na mamuno sa ating bayan? As far as I know, yung mga nakikita ko at no-observe ko sa ating society ngayon, ang political dynasty is a kind of, is a condition of a society kung saan ang certain place is governed by a few notable families. For example po, hindi naman ako pwede magbigay ng pangalan, pero halimbawa po ako, mayor po, tapos ang vice mayor ko po, kapatid ko, or any part of my family, siguro pwede mo na po siyang ma-consider as political dynasty. So, for example, sa higher or minority floors tulad ng Congress, House of Representatives and Senate, kung dalawa kayo or tatlo, it is considered as political dynasty. Pero itong pinapasang bill tungkol sa political dynasty, hanggang sa anong stage o pwedeng i-allow ito na mamuno ang isang pamilya o kaya hanggang saan ba pwedeng pumapayag ang ating government or bill na ito na pwedeng maipasa o maalaw ang isang pamilya o tatlong membro ng pamilya o kung sino pa man na pwedeng mamuno sa isang lugar.
So yung anti-political dynasty, I believe po it will break the tradition of having more than family members in a elective position. So siguro lilimitahan po ng bill na to na magdoble-doble or palaging merong part ng family mo dun sa sa specific elective position na yun. So, paki-explain mo nga, kung ang tatay ay mayor, Kung ang tatay po ay mayor, pwedeng i-allow din yung nanay na maging kagawad. At saka yung anak, pwede rin isa rin kagawad pa. Pwede i-allow yun. Hindi po siguro sa anti-political dynasty kasi sa anti-political dynasty bill parang binibigyan ng opportunity yung iba na yung parang rightful yung ibang parang pwede pang maka-fit in sa elected position na yun na makuha yung opportunity dun sa sa public office na yun. So, sa nangyayari ngayon, ang daming kapamilya ang tumatakbo. May congressman, may governor, may mayor, hindi natin mapigilan yun. At kung ipapasa naman ang bill ngayon, kumbaga is dahon na sa oras kasi nakapasa na nga, di ba? Ngayon ay nagka-campaign na sila. Actually, matagal na po yung anti-political dynasty bill. Ang alam ko po, konting history lang, dun po sa 1987 Constitution, nakalagay po doon na bawal na po talaga ang political dynasty. Article 2, Section 26 po yan. Ang galing naman yung nagsasabi na bawal po na magkaroon ng political dynasty kasi gustong magbigay ng constitution ng chance sa other people, maging parang maging equal, magbigay ng equality sa mga tao when it comes to sa mga public office. So yan, kaya pinasa po yung anti-political bill tapos hanggang ngayon hindi po siya naaprubahan. Maganda ang mga panayam na sinabi ni Arbil. And now I'm curious what Rachel is, what her perspectives are. Rachel? Ako po, hindi ako antay sa political dynasty. Kasi po, nag-start po ang political dynasty nung sa mga pamilya na nakita natin na may kakayahan na yung mga pamilyang nakatataas before na nakita natin na magaling mamuno. opo. So, ganon, doon na nabuo yung tiwala ng mga tao sa kanila. And yung nangyari, for example, mayor yung tatay, syempre, siya na mayor, siya na magaling na mayor, ayaw niya naman na maipasa yung kung kani-kanino na lang yung position niya. So, syempre, ipapasa niya yun dun sa nakikita niyang magaling rin, which is, nagkataon na nakita niya sa anak niya yung potential. So, syempre, ipapasa niya na lang din yun. So, ganun po yung idea ng political dynasty. So, ang gusto mo bang sabihin, parang may continuity, whatever projects na pwedeng na nakasalang during his term hindi natapos. Pero meron din bahid ng, if I may say, just an opinion, na bahid na, pa din parang selfishness. Kasi imbis na maibigay sa iba ang pagkakataon na marami ding magaling na mamuno, ibigay sa anak. Pero sangayon din ako sa sinasabi mo na when it comes to the project, may continuity, na parang may free hand pa rin, yung tatay na naging mayor, na magabayan ang bayan sa progreso. Ano pa kaya sa tingin mo ang advantage na may political dynasty ang namumuno sa isang lugar? Ako po, hindi ko naman po sinasabing gustong-gusto ko ang political dynasty, but ako po, as long as yung pamilyang yun, nakikita natin na may kakayahan talaga na mamuno, go ako doon. I'd like to say two points ni Theo. The first one is ang political dynasty is neither good nor bad. Now, it will depend upon the purity of the intention of the persons you are putting in public office. Now, kung ang intention ng tao ay maganda, maraming magagawa na maganda rin.
Pero kung ang intention ng niluklok natin dyan ay hindi maganda, aabusuhin yung posisyon. Right? Okay. Ano pa ang, at the second point that I would like to put forward is this. Nakita natin sa mahabang history ng ating bansa kung paano inabuso ang posisyon ng mga tao na related to each other. Binibili yung boto, tinatago yung pera, ninanakaw ang kaban ng bayan. And so, that is the very essence, the spirit of why the anti-dynasty law is being pushed forward, is being passed. To become a bill. Unfortunately, it's not going to happen during these elections. Maybe because next year. Wala nang oras. Wala nang oras. But we still have a remedy. Yung informed and intelligent voters. Sila ang maghuhusga kung sino ang iluluklok natin dyan sa posisyon. Ngayon, ilagay natin yung mga tao na may sinseridad at may competence, tayo ang makikinabang tayo. Ilagay natin dyan yung isang kandidato dahil nabahida na nalagyan ng laman yung ating bulsa. That's the last time probably you will hear about that candidate. Pagkatapos niyan, nakalimutan na kayo. So, we don't have anybody else to blame but ourselves. Therefore, we must change. No? We are catalysts of change. Yes. Tayo ang magbago sa ganyang pananaw, ilagay natin yung kandidato na may sinseridad ng purpose at may competence. Ating panawagan sa mga trapo, traditional na politicians, na sana tayo naman isipin talaga ang para sa bayan, hindi para sa sarili. Now, this is the point wherein I'm giving both of you the chance to support your stand, whether you are for or against the political dynasty law that is being passed through the authorship of Senator Miriam Defensor Santiago. Hindi naman po sa dinidiin ko yung anti-political dynasty, but sa akin po, as long as yung candidate may passion siya to lead and sincere talaga siya, yun po. Ako po, itong anti-political dynasty bill is an initiative of our elected public officers, mga legislators, para baguhin yung sistema ng ating political arena. Siyempre, ito na yung magbibigay ng impormasyon, siyempre sabi nga po ni Sir Toots na sa mga voters na makapag-isip-isip bago sila maglagay ng kung sino dun sa balota nila. Kasi at the end ng conversation po natin, ang nasa kamay ng mga botante, nasa kamay natin, ang pagbabago na hinahangad natin para sa ating bansa. Kasi syempre kung alam ko at kung meron akong knowledge kung sino yung iboboto ko, doon po magsisimula yung pagbabagong hinahangad ko. Doon na po papasok yung pagboto sa nararapat, sa may sinseridad, at sa may kapasidad na opisyal. Ang political dynasty is also daan na may